Angel! Putya naman, bakit may ganito rito? Ano ba yan? Ano ba tong dala ng pusa mo? Mukhang may dugo pa to oh. Baka ulam ng kapitbahay, ikaw naman parang yan lang eh. Nakakadiri naman tong pusa mo. Tapos ang hilig-hilig mo pang halik-halikan yan sa labi. Hoy! Excuse me lang malinis naman tong pusa ko, no? Malinis ka dyan. Hindi mo ba alam na kinakain niya ng sariling dumi niya? Kadiri ka naman, ang linis-linis kaya ni Muning. Diba Muning? Cute-cute naman yan eh. Kaya ayoko minsang tumambay dito eh. Nakakairita yung pusa mo. Ayoko talaga sa pusa. Ayaw ka din naman ni Muning Ikaw lang tong punta ng punta dito sa dorm ko kahit alam mo naman na bawal ang lalaki rito. Sino ba ang chat ng chat na samahan ko kasi creepy ang dorm mate? Oo na, ako na. Sorry na, okay? Samahan mo na muna ako rito. Baka ano gawin sa akin ng babaeng yun eh. Ang praning mo talaga. Sasamahan lang kita dito kung lilinisin mo yung pusa mo. Pakitapon niyang kadiring may dugo pa na supot na yan, please. Nasusuka ako eh. Inirapan na lamang ni Angel ang kaibigan nitong si Mike. Hindi niya alam kung tama ba na gamitin ang salitang kaibigan sa lalaki dahil alam naman nitong may malinding ugnayan silang dalawa. Ang problema lang ay wala silang tinatawag na label. Basta masaya sila at yun lang ang mahalaga sa babae sa oras na yon. Hindi rin naman kasi nagtatanong ang lalaki kung ano sila kaya wala rin itong panghahawakan kung sakali. Ilang taon na rin silang magkakilala ng lalaki. Nagkakilala sila dahil sa isang mutual friend nila na kalaunan ay naging sila na lang ang mas malapit na magkaibigan. Ang ginagawa ng mga magjowa ay ginagawa rin nila, maliban na lamang sa mga bagay na intimate. Pero ang pagsasabi ng I love you sa isa't isa ay nagiging normal na sa kanila. Kung sweet man sila minsan sa isa't isa ay madalas na nag-aaway naman ito. Laging nagsasagutan sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Ano ba tong hugasin mo? Ilang taon na ba tong nandito? Napakaburara Wala, grabe naman sa taon. Kahapon ko lang hindi nahugasan yan. Ano pa bang hinihintay mo sa mga hugasin mo? Pasko? Huwag mo na nga pakialaman dyan. Plato ko naman yan eh. Wala nga problema ang roommate ko dyan tapos ikaw tong ang daming sinasabi. Sampid ka lang naman sa pamamahay ko, no? Sampid. Sana nga yung bag ko na yon? Ito naman, di ka naman mabiro. Angel, isipin mo na ginagawa ko lang to para sa'yo Paano kung magkasakit ka dahil sa pagtambak mo ng mga hugasin dito? Kahit nga banlawan mo hindi mo magawa eh. Apaka-clean freak talaga. Hinuhugasan ko naman ng maayos, no? Hindi clean freak yun. Proper hygiene ang tawag dun. Yan, kasi hindi mo alam dahil wala ka naman nun. Gusto mo ba mag-away tayo ngayon? Magsabi ka lang. Paglalaanan kita ng oras para dyan. Wag na, diyan ka na sa ginagawa mo. Tapusin mo na yung project mo tapos ako na maghuhugas dito. I-sterilize ko pa ang mga to pagkatapos. Inirapan muli ni Angel ang lalaki dahil sa pagiging bossy nito. Naalala niya ang kanyang ina na madalas yun ang problema sa kanya noong nasa iisang bahay pa sila. Naiinis siya dahil hindi niya pa rin pala yun matatakasan kay Mike. Habang ginagawa niya ang kanyang mga dapat gawin sa paaralan ay biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang kanyang kasama sa kwarto na si Stella. Hindi sila masyado nag-uusap ng babae pero ayaw na ayaw talaga niya sa ayos nito. Para kay Angel ay napaka-creepy ng kanyang kasama sa dorm nila. Bakit may lalaki rito? Ayos lang bang nandito siya, Stella? Hindi ba't bawal ang lalaki dito, sabi ng dorm manager? Hindi naman niya malalaman kung hindi mo sasabihin, diba? Kapag nahuli kayo, labas na ako dyan. Hindi yan. Isa pa, lalaki din naman ang hanap nitong si Mike. Mukhang lalaki lang pero mas babae pa yan sa akin. Hindi siya sinagot ng babae. Tumango lang ito saka pumasok sa kanyang kwarto. Si Mike naman ay pinagtaasan siya ng kilay dahil sa sinabi nito. Nagkibit balikat lamang siya dahil wala rin naman siyang maisip na ibang rason na paniniwalaan ng babae.
Pagkatapos maghugas ng pinggan ng lalaki ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto upang magpahinga. Kaya naman sumunod na lamang si Angel para doon na lamang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Lalaki pala ang hanap, ha? Anong gusto mo, kuya ko? Ewan ko sa'yo. Mukhang di naman naniwala yung babae sa sinabi mo, eh. Wag mo na muna akong iwan dito ha. Natatakot ako sa babaeng yun eh. Imo lang naman ang style nun. Di naman mukhang mangkukulam. Imo-imo ka dyan. Aswang talaga yun. Kita mo yung mata niya, pulang-pula. Tapos yung kuko, ang haba. Hindi ba ganun yung mga aswang? Style niya yun. Hindi mo ba alam ang kasabihan? Anong kasabihan? Kasabihan na punk's not dead. Ey! Malakas na napahalakhak ang lalaki dahil sa sinabi nito. Nagmuestra pa ito na parang rockstar habang sinasabi ang punk's not dead. Nag-headbang din ito na ikinapiko ni Angel kaya naman ay binato niya ito ng unan. Aray naman! Para saan naman yun? Nakakainis ka naman eh. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin. Seryoso nga kasi, Mike. Ikaw lang ang nag-overthink. Para sa akin, okay naman ang kasama mo rito, eh. Kung hindi ka comfortable sa kanya, magsabi ka sa dorm manager na gusto mong lumipat ng kwarto. Sa tingin mo ba madali yun? Hindi kasi ako gusto na matandang babaeng yun. Parang may menopause na dahil sa pagka-stricto eh. Kada nakikita niya ako, lagi niya ako pinapagalitan. Parang ang laki-laki ng galit niya sa akin. Hulaan ko kung bakit kanya pinagalitan. Makalat ka, no? Hindi ah. Kukunin ko naman yung mga basong ginamit namin ng kaibigan ko sa sala pero kung ano-ano nung sinabi ng matandang bruwang yun. Sabi na eh. Hindi naman magagalit yan kung wala kang ginagawa. Need mo na talaga baguhin yung ugali mo. Hindi ko yun kasalanan, no. Sadyang hinahanapan niya lang talaga ako ng butas para mapagalitan. Ay nako, ewan ko sa yung babae ka. Matutulog na ako dahil maaga pa ako bukas. Ay, nagpasama nga ako sa'yo tapos tutulugan mo ko. Paano kung may gawing masama sa akin yung babaeng yun? Sino makokonsensya dahil nakatulog? Ang takot, gawa lang ng imahinasyon yan. Ang aswang, mga kwento-kwento lang. Paano mo mapapaliwanag yung kasama ko? Sa isip mo lang yan. Alam mo, it's better na matulog ka na rin. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo eh. Nagmukmok na lamang si Angel matapos yun sabihin ng lalaki. Hindi na ito nag-abala pang ayain siyang matulog sa tabi nito. Kahit naman naroon sa kanyang tabi ang lalaki ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang kakaibang nangyayari sa mga nakalipas na gabi sa kanya. Nagigising na lang kasi ito ng madaling araw dahil sa kaluskos na nagmumula sa labas ng kanyang kwarto. Ang kanyang pusa na si Muning ay katabi naman ito matulog kaya naman hindi pwedeng ang kanyang pusa ang gumagawa ng kaluskos na yon. Ilang gabi na siyang hindi pinapatulog ng kaluskos na yon. Wala namang ibang pwedeng sisihin kung hindi ang kanyang kasama sa loob ng dorm. Ang kanilang dorm ay apartment type. May kwarto, kusina, hapag, maging palikuran. 2 ang kwarto sa dorm nilang yon at sa kasamaang palad ay napunta pa sa kanyang dormmate niyang may pagka-weirdo. Laging locked ang kwarto ni Stella kaya hindi rin masinip ng babae kung anong kababalaghan meron ang kwarto nito. May kakaiba ring amoy na nagmumula sa loob nun at ayaw nang malaman palang babae kung ano ang pinagmumulan ng amoy na yun. Wala ka bang balak na matulog? Kanina ka pa nakatunga nga dyan ah. Yung pusa mo madungis, nakatulog na oh. Binabantayan ko kung gagawa na naman ng kababalaghan yung babaeng yun. Walang gagawin yung babaeng yun sa'yo. Huwag kang praning. Oh, narinig mo ba yon? Ang alin? Yung kaluskos. Wala ko naririnig, Angel. Matulog ka na nga dyan. Promise, Mike, meron talagang ingay sa labas ng kwarto. Nakakainis naman oh. Teka nga, lalabasin ko. Gaya ng sinabi ni Mike ay agad itong bumangon upang lumabas ng kwarto. Hindi na sumunod si Angel sa lalaki dahil natatakot ito sa maaaring makita niya sa labas. Pumasok ang lalaki sa kwarto nito makalipas ang ilang minuto.
Napakamot lang ito sa kanyang ulo, saka humikab at nahiga sa kanyang tabi. Oh, anong nakita mo? Wala. Sadyang praning ka lang. Eh bakit ka natagalan sa labas? Nakita mo si Stella na may ginagawang kababalaghan, no? Sabi na nga ba eh, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang babaeng yun. Walang tao sa labas. Uminom lang ako ng gatas para makatulog ako. Ikaw kasi, ayaw mo maniwala sa akin na wala ngang aswang o kung ano man dito sa dorm mo. Hulo, chinik mo bang mabuti? Wala ka ba talaga nakita? Ano naman ang magiging benefit nun sa akin kung magsisinungaling ako sa'yo? Hindi ko alam sa'yo. Ewan. Pero ano yung narinig ko? Naiinis na ako sa paulit-ulit na sinasabi mo ha. Hindi na ako natutuwa. Please lang, matulog ka na. Baka dahil sa pagpupuyat mo lang na yan kaya may naririnig kang kung ano-ano. Napabuntong hininga ang babae saka pinilit nito ang sariling makatulog kahit na marami itong iniisip tungkol sa ingay na yon. Lumaki si Angel sa probinsya kaya naman ay madali siyang maniwala sa mga aswang, maging sa mga elemento sa paligid. At magbuhat nang dumating siya sa dorm na yon ay kung ano-ano na ang kanyang iniisip na maaaring mangyari sa kanya. Bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaalang pilit niyang kinakalimutan. Nakatulog na lamang ang babae sa kakaisip ng kung ano-ano. Kinaumagahan ay nagising na lamang si Angel sa sunod-sunod na katok sa labas ng kanilang unit. Napakamot ito sa kanyang ulo saka tiningnan ng orasan na nasa gilid ng kanyang higaan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang 9:00 na yon ng umaga. 1 oras na lang ay malilate na siya. May reporting pa itong gagawin na hindi niya natapos noong nakaraang gabi. Hindi talaga nagpatinag ang taong tuloy-tuloy na kumakatok. Hindi tuloy malaman ni Angel kung anong kanyang uunahin, ang maligo o buksan ang pintuan. Nagdesisyon na lamang itong gawin ang huli. Ano ba? Bakit ba katok ka ng katok? Aba, kung makasigaw ka parang pinalalamon mo ako Ay, pasensya na ho. Parang sisirain nyo na kasi yung pintuan ng unit eh. May nakapagsabi sa akin na nagpatulog raw kayo rito ng lalaki. Hindi pa siya nakakalabas. Nasaan siya ha? Anong pinagsasasabi niyo, Aling Marites? Kung sino man yung nagsabi niyan sa inyo, baka pinagtitripan ka lang. Walang lalaki dito, no ba? Maniniwala lang ako kung makita kong wala na nga siya rito. Maghanap ka dyan, Aling Marites, kung may makikita ka. Maliligo na muna ako dahil late na ako sa klase ko. Akala niyo hindi ko malalaman? Tabi nga, baka tinago mo siya sa kwarto mo. Sandali lang. Baka nakakalat yung mga bra ko dyan. Gusto mo lang maunang pumasok dahil itatago mo lang kamong lalaki mo. Saan ko naman itatago, Aber? At bakit ako pinagbibintangan niyo? Wala nga akong dinadalang bisita dito eh. Bakit hindi mo unahin dyan sa kabilang kwarto? Alam ko na ayaw mo kay Stella kaya sinisiraan mo. Sus! Alam ko na nga mapaganyan mo eh. Umiling-iling pa ang matandang babae habang sinasabi niya yon kay Angel. Si Angel naman sa kabilang banda ay palihim na tinago ang maliit na sticky note na nasa kanyang bedside table na malamang sa malamang ay iniwan ni Mike para sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Angel dahil hindi naabutan ng matandang babae ang lalaking nasa loob ng kanyang kwarto. Paniguradong katakot-takot na pagbubunga nga ang kanyang maririnig mula sa matandang babae o kaya'y baka mapalayas pa siya doon. Mahirap pa namang makahanap ng mumurahing apartment na malapit sa kanyang pinapasukang paaralan. Aling Marites, may nakita kayo? Magaling ka magtago, ha? Ibig sabihin lang po niyan, wala talaga akong tinatago sa kwarto ko. Kung sino man yung nagsumbong sa inyo ng mga ganyang bagay, ay, paniguradong gusto lang ako siraan. Ay naku, makaligo na nga. Pakisarado na lang ho yung pintuan ha. Baka ho kasi may pumasok na lalaki. Ay, ewan ko sa inyo. Sa susunod, paniguradong mahuhuli ko na kayo. Ewan ko din ho sa inyo, Aling Marites. Lagi na lang akong nakikita nyo. Dadagdagan pa sana ni Angel ang kanyang sentimiento kay Aling Marites, ngunit biglang bumukas ang pintuan ng kabilang kwarto kung saan lumabas ang umaalingasaw na amoy na nagmumula sa loob. Napatakip na lamang ng ilong si Angel dahil sa baho ng amoy.
Nang tingnan niya ang matandang babae, ay hindi man lamang ito apektado sa amoy na yon. Oh, ang aga mo yata ngayon, Stella. May exam po kasi kami. Bakit po pala kayo nandito? May nakapagsabi kasi sa akin na may lalaki dito sa loob ng dorm eh. Nakita niyo po ba? Hindi nga eh. Baka wala ho talaga. Hindi pwede magkamali ang nagsabi sa akin. Ikaw ba, Stella? Wala ka bang nakitang lalaki rito? Ngayon ho, wala naman po. Tiningnan ni Stella si Angel na halos hindi na makahinga dahil sa kaba na baka isumbong siya ng babae sa bruhang matandang nasa harapan nila. Dahan-dahang nakahinga ng maluwag si Angel nang maniwala naman agad ang matandang babae sa sinabi nito. Imbis na magpasalamat si Angel ay tinalikuran niya ang dalawa saka dumiretso sa CR upang maligo. Ay, oo nga pala, Angel. Ano na naman po? Ang kalat mo dun sa sala. Sinong inaasahan mo magliligpit nun? Hindi ako nakalabas, porque may kalat akin agad. Napaka-judgmental Wala namang ibang nagkakalat sa loob ng building na ito kundi ikaw lang. Ay, ako lang ho ba ang nakatira dito? Ay, sino bang makalat? Imbis ho na akong bantayan nyo araw-araw, bakit hindi nyo bantayan ang aswang na nakapasok dito? Halos hindi na ako patulugin dahil sa mga kaluskos sa pintuan. Baka yung pusa mo lang yon. Pinayagan ka na nga ni bossing dyan sa pusa mo eh. Abusado ka na talaga. Katabi ko ang pusa ako matulog. Kung kayo man ho ang aswang na gusto kong kainin, ay pues magsabi na kaagad para makapaghanda naman ako. Hay! Hindi ako aswang ha? Tse! Makaalis na nga. Nang makaalis ang matandang babae ay tiningnan siya ni Stella na parang naghihintay na pasalamatan siya nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Salamat? Ay hindi. Hindi ko utang na loob yun sa'yo. Wala akong sinasabi. Ewan ko sa'yo. Makaligo na nga. Kiaga-aga, bad vibes agad. Matapos maligo ay agad na pumasok sa paaralan si Angel dala ang mga gamit nito sa kanyang report na ginawa pala ni Mike noong natutulog siya. Maagang umalis si Mike. Ayon sa sulat na nabasa nito ay hindi na siya ginising ng lalaki dahil mahimbing itong natutulog. Kung saan man dumaan ang lalaki ay hindi niya alam dahil hindi ito nahuli ng matandang babae. Pagkatapos ng klase ni Angel ay agad siyang dumiretso sa tambayan nila ni Mike at ng isang kaibigan nilang nagngangalang Eric. Nang dumating siya sa kanilang tambayan ay tanging si Eric lamang ang nandoon na abala sa pagsusulat. Ang kanilang tambayan ay nasa lilim ng isang malaking puno. May upuan sa kamesang naroon na hindi gaanong pinupuntahan ng mga estudyante. Nang mapansin siya ng lalaki, ay agad nitong tinigil ang kanyang ginagawa sa kakinausap siya nito. Ang babae naman ay hindi na nakapagpigil pa dahil ikinuwento nito ang nangyari sa kanya ng gabing yun. Sa tingin mo ba nahihibang na ako, Eric? Gusto mo bang sagutin ko yung tanong mo? Kaya nga nagtatanong ako, 'di ba? Anong purpose ng tanong ko kung hindi mo naman pala sasagutin? Chill, kumalma ka. Bakit ka sa akin nagagalit? Ikaw kasi, ayaw mo maniwala sa akin. Ayaw na nga maniwala ni Mike sa akin tapos ikaw hindi rin. Ano ba yan? Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso ang mga aswang-aswang na yan. Lahat ay may paliwanag na ng siyensya. Come on, Eric. Believe me. Basta't sinabi ko, alam ko talagang may kababalaghan sa dorm na yun. Angel, don't you think that this is a little bit too much? A little bit too much? So sinasabi mo bang nababaliw na ako? Uy, wala naman ako sinabing ganyan Ang akin lang, parang unhealthy na sa'yo ang pag-iisip na aswang ang lahat ng taong nakakasalubong mo. O kaya naman sinasabihan mo ng aswang ang mga sadyang ayaw mo lang ng mga tao. Magkaiba naman kasi yun. Angel, it's bad na Sinasabi ko to sa'yo bilang kaibigan mo. I don't know kung saan nanggagaling yung gigil mo sa mga aswang pero don't think ill sa mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo. Napairap na lamang ang babae sa sinabi nito. Kahit sinong kausapin niya ay hindi nakikinig ang mga ito sa lahat ng sinasabi niya. Ang buong akala pa naman niya ay kakampihan siya ng kaibigan ngunit pare-pareho lang pala ang mga ito. Nakapangalumbaba ang babae habang nakanguso dahil pinagsabihan ito ng lalaki.
Naabutan sila ni Mike na seryosong nakatingin sa kawalan. Oh, anong pinag-uusapan nyo dyan? Mukhang seryoso ah. Care to share? Wala naman. Mga sentiments lang ni Angel sa buhay. Oh, bakit parang hindi na ako included dyan? Nakakatampo naman. Bakit? Saan ka ba, iho? Halos hindi na nga kita makita dito sa campus. Wala eh, nabisi lang talaga. Sus, dati naman, hindi mo ako nakakaligtaang kausapin o kaya kumustahin man lang. Nagtatampo ka ba? Aba naman, ang baby ko na yan. Kagabi lang tayo huling nagkita. Hep, pwede ba? Irespeto na lang natin ang pagkakaibigan natin tatlo dito. Inggit ka lang eh. Over my dead body. Sus, huwag ka mag-alala pare. Makakahanap ka din ng iyo. Basta hindi matulad sa relasyon nyo, goods na ako. Bakit? Ano problema sa amin ni Mike? Seryosong tanong ba yan? Natatawang nailing si Eric sa mga ito. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang kanyang tumbler upang uminom ng tubig. Nang matapos itong uminom ng tubig ay hindi siya tinigilan ni Angel. Titig na titig ito sa kanya habang naghihintay ng sagot. Hala, seryoso nga. Yeah, duh. Well, first, ang sweetness nyo sumusobra na. Hindi na siyang platonic relationship na tinatawag. Second, wala kayong label. Parang kung sinong unang umamin sa inyo talo. Third, Oh, baka kung saan na naman mapunta ang usapang yan ha. Baka hindi nyo ikwento sa akin ang tungkol sa pinag-uusapan nyo kanina. Hindi na pinatapos ni Mike ang sinasabi ni Eric. Tiningnan siya ng babae pero parang wala lang sa lalaki ang sinasabi nito. Mas interesado siya sa pinag-uusapan ni na Eric. Lihim na napangiti ang babae dahil para sa kanya ay nagseselo si Mike sa kanilang dalawa. Naiiling na natawa si Mike. Pagak itong napahalakhak saka pumwesto sa harapan nila. Nakalagay ang dalawang kamay nito sa kanyang pisngi habang naghihintay na may sabihin silang dalawa. Pinagtaasan lamang ni Angel ng kilay ang lalaki. Sa isip-isip ng babae ay napaka-cute ng lalaki. Ang swerte nito dahil sa daming babae na pwede niyang bigyang motibo ay siya pa ang pinakitaan nito ng kanyang clingy side. Wait, let me guess. Ang mga aswang delusions, problems na naman ni Angel, no? Obsession. Hindi ako obsessed at hindi rin ako delusional. Alam ko may aswang when I smell one. Hindi ba't pinagsabihan na kita dyan? Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo sa ibang tao. Tama nang kaming dalawa na lang ni Eric. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayang aswangayang si Stella. Ay naku, wala ka bang pwedeng gawin maliban dyan sa paghahunt mo sa mga aswang? Kahit may gawin naman ako, hindi ko nakakaligta ang hindi pagdudahan si Stella, no? Pare, bakit hindi mo na lang i-date to si Angel para naman may gawin? Napangiti si Mike nang sabihin niyo ni Eric sa kanya. Mukhang may naisip itong ideya dahil nag-iba ang ningning ng kanyang mga mata. Nakangiting sinenyasan ng babae si Eric. Nagustuhan nito ang suhestyon ng lalaki kay Mike. Si Mike naman sa kabilang banda ay may inilabas na leaflet mula sa kanyang bag saka ibinigay ang mga yon sa dalawang naguguluhan kung para saan yon. Nagningning ang mga mata ni Angel dahil inaakala niyang dadalhin siya ni Mike sa lugar na yon. Nagkunwari siyang walang alam kaya naman ay nagtanong ito sa lalaki. Anong gagawin namin dito? Bakit hindi na lang kayo sumama sa Mount Pulag sa darating na Biyernes? May tree planting activity ang organization namin. Pwede kayong mag-invite ng sasama. Libre naman ang pamasahe dahil may sasakyan naman. Ano? What do you think, guys? Naglaho ang malaking ngiti ni Angel sa kanyang mukha. Padabog na ibinalik nito ang leaflet sa lalaki. Akala niya'y date na yon pero marami palang sasama. Hindi na romantic ang hiking kung maraming tao. I think, pas muna ako pre. Parang lalagnatin ako sa Biyernes eh. Takting lagnat yan. May schedule. Ano ba kasi yung gagawin dun? Magtatanim nga ng puno. Yun lang? Anong yun lang? Siyempre, alangan naman na mag-prayer meeting pa kami dun. Walang ibang activities? Depende pa kasi nga tree planting lang naman talaga ang punta dun eh.
Sa dami-daming bundok na pwedeng pagtaniman ng puno, sa pulag pa talaga. Ano ba ang nakita niya dun? Well, actually, ang Mount Pulag considered na Devil's Mountain. Kasi nga daw, maraming nawawala dun. Pero according naman sa source ng organization, endangered na ang Mount Pulag dahil sa sunod-sunod na forest fire. Kaya dun yung gusto magtanim ng puno? Yup! If ever na makasecure kami ng permission letter sa Academic Affairs Director, may camping na magaganap. 2 days tayo dun. Nakapangalumbabang tiningnan ni Angel ang dalawang nag-uusap. Napabuntong hininga ito habang tinitingnan ang picture ng bundok na nais puntahan ng lalaki. Parte ng isang organisasyon ng lalaki na naglalayo na pangalagaan ang kalikasan. Aktibo ito sa mga clean-up drive o kung anumang bagay na konektado sa kalikasan. Para sa lalaki ay dapat na pagtuunan ng pansin ang paligid. Napansin ng dalawa ang kanyang titig sa leaflet na nasa mesa. Ilang beses pa itong nakabuntong hininga bago siya tinapik ni Mike sa balikat nito. Ayos ka lang ba? Sumama ka na sa pulag. Wala ka na rin namang gagawin, di ba? Sumama ka na, please. Sumama ka na, Angel. Kung sasama ka, sasama ako para naman hindi mo na muna isipin ang mga aswang-aswang na yan. Well, kung ganun naman pala, sasama na ako. Ayaw ko muna makasama ang aswang doormate ko sa loob ng 2 araw. Yun! Ayos! Sumama ka ha. Di na dapat magbagong isip mo. Kung hindi ka sasama, magtatampo ako sa'yo na 1 buwan. Di kita papansinin talaga. Oo na nga, sasama na ako. Ikaw talaga napaka-sigurista mo. So, final na guys ha. Sasama na kayo ha. Lalakarin ko muna ang letter saka ang waiver natin. Marami tayong mga kasama kaya for sure, masaya ang tree planting activity. Tuwang-tuwa ang lalaki sa sinagot nilang dalawa kaya naman ay agad siyang nagpaalam sa mga ito na aalis para asikasuhin ang mga kakailanganin nila. Hindi rin naman nagtagal ay naaprubahan ang gagawin nilang tree planting activity. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Nakahinga ng maluwag ang babae dahil hindi niya naabutan si Stella sa loob ng kanilang apartment. Ayaw niyang masira ang kanyang mood bago siya umalis. Pakanta-kanta pa ito habang inihahanda ang kanyang gagamitin para sa pag-alis niya. Kahit ayaw man ni Angel ay wala itong nagawa kundi ang magpaalam sa kanilang dorm manager na nakataas ang kilay habang nakatingin sa malaking bag na dala nito. Malakas ang pagpaypay nito sa kanyang abaniko habang pinagmamasdan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Ilang araw ka ba doon sa pupuntahan mo? Mga 2 o 3 araw din. Sino-sino mga kasama mo? Bakit ho gusto niyong malaman? Siyempre, dahil ako nagbabantay sa inyo rito. Paano kapag may nangyari sa iyo doon? Sino tatanungin ko? Mga kaibigan kong kasama ko. May professor din doon kaya safe na safe ako. Saan daw ba kayo pupunta? Mount Pulag daw. Naibuga ng matandang babae ang iniinom nitong kape nang marinig niya ang sagot ni Angel. Kumunot ang kanyang noo saka tiningnan siyang muli. Oh, anong nangyari sa inyo? Bakit namumutla kayo dyan? Ang sabi nila, delikado ang Mount Pulag ah. Wala bang nakapagsabi sa inyo niyan? Huwag na kayong dumagdag sa problema ko. Ang dami ko nang iniisip eh. Parang delikado. Ang sabi-sabi kasi, kung sino man ang umakyat sa bundok ng Pulag, hindi na makakabalik pang muli. Bakit naman daw ho? Kilala ang bundok Pulag na pinamumugaran ng mga elemento. Marami din daw ng mga aswang sa bundok na yan. Ay Diyos ko, Angela, mag-iingat ka ron. Oo naman. Ano akala niyo sa akin, bata? Ang sabi naman sa akin ng mga kaibigan ko, ligtas naman daw dun. Oh, eto. Dalhin mo itong proteksyon laban sa mga aswang ha. Bigay pa sa akin yan ng nanay ko. Lagi mong isuot yan ha. Naks, may paanting-anting ka. Himala at ang bait niyo yata sa akin ngayon. Mabait naman talaga ako, no? Kayo lang tong problema kasi ang titigas ng ulo nyo. Binabawi ko ng sinabi ko. Mauna na ho ako, Aling Marites. Baka maiwan ako ng sasakyan eh. Hindi na nilingon pa ni Angel ang matandang babae. Sinuot agad nito ang kanyang earphones para hindi marinig ang boses ng kanyang dorm manager. Nasa kanyang kamay ang bigay nitong kwintas na gawa sa bala ng baril. Imbis na isuot yon gaya ng sinabi ng matandang babae, ay kanyang ipinasok yon sa kanyang bulsa.
Dahil malapit lang naman ang kanilang university sa tinutuluyan nitong dorm, ay nilakad na lamang ni Angel ang lugar kung saan sila magkikita. May mangilan-ngilan ng taong naroon nang dumating siya. Nakasuot ang mga ito ng green dahil yon ang binili ni Mike na suotin nila. Wala pang dalawang lalaki nang dumating siya pero may nakakuha agad ng atensyon niya na dagli naman niyang ikinainis. Nang makita niya ang dalawang paparating ay agad niyang nilapitan si Mike saka kinurot sa tagiliran nito. Bakit naman kasama natin ang babaeng yan? Late ko na nalaman na part pala ng organization si Stella. Kaya, tsaran! Nandito siya. Sumama pa naman ako dahil gusto kong makalayo muna sa kanya tapos dito din pala siya. Ay, kung sinuswerte ka nga naman. Tama na nga yung karereklamo mo. Magtira ka para mamaya. Ewan ko sa'yo. Mauna na ako sa bus. Inirapan niya ang dalawa, saka pumasok agad sa bus na huminto sa harapan nila. Pumwesto si Angel sa may bintana. Imbis na sa kanya tumabi si Mike ay pinili nitong tabihan ng taong kinaiinisan niya. Dumagdag pa ang kanyang inis nang umupo si Eric sa kanyang tabi. Dito na lang ako uupo ah. Kawawa ka naman kasi. Pinagsasasabi mo dyan? Kung nakakamatay lang ang tingin, baka pinaglalamayan na yung si Stella ngayon. Eh, nakakainis kasi. Alam naman niya na ayaw ko sa babaeng aswang na yun tapos pinasama pa niya. And worst, siya pang tinabihan niya sa upuan. Tinawanan lamang siya ng lalaki saka naglaro sa dala nitong cellphone buong biyahe. Si Angel naman ay natulog na lamang, imbis na panlisikan ng mata si Mike na masayang nakikipag-usap kay Stella. Ilang oras inabot ang kanilang biyahe. Nagising si Angel dahil sa pagtigil ng makina ng sasakyan. Nagtayuan ang mga nakasakay doon upang lumabas ng sasakyan. Bumungad sa kanila ang malawak na kapatagan sa paanan ng bundok. Maraming sasakyan na maayos na nakahanay sa paligid. May lumapit sa kanilang matandang lalaki na may malaking ngiti sa labi. Kayo ba mga estudyante ng San Carlos? Opo, kami nga po. Kayo po ba si Mang Dodong? Ako po si Mike, ang kausap niyo sa telepono. Ako nga iho. 3 araw ba talaga kayo dun sa taas? Kung matapos po namin itanim ang 200 punla na dala namin, baka bababa rin po kami agad. Sa bagay, marami rin naman kayo eh. Kailan ba magsisimula magtanim? Ngayon na ba? Bukas na ho yata. Medyo alanganing oras na ngayon eh. Mag-aayos na lang ho kami ng mga gamit namin sa itaas. Ang bilin ko lang sa inyo huwag niyong gagawa na masama ang gubat ha. Kapag aakyat kayo, umakyat lang. Huwag rin kayo mag-iingay. Makakaasa ho kayo. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan, huwag na kayong pumunta sa kung saan-saan kapag pumatak na ang 11:00 ng gabi. Bakit naman po? May mga aswang ba rito? Aswang? Isa mo naman napulot yan, iha. May nakapagsabi po sa akin. Mga ligaw na hayop lang ang pinag-aalala ko. Bandang 11:00 din kasi ng gabi wala nang bantay sa taas. 30 minuto din kasi ang pahinga ng mga bantay na narito bago bumalik ulit sa pagpapatrol. Maraming ibinili ng matandang lalaki habang paakyat sila sa bundok. Hindi gaanong mahirap ang daan paakyat sa site na pupuntahan nila. Napag-alaman nila na ginawang golfing area ang malaking kapatagan sa baba ng bundok kaya maraming sasakyang naroon. Ang patag ay tinatawag nilang Station 1, habang ang site naman kung saan sila magka-camping ay tinawag nilang Station 2. Paano po kapag may emergency? Sinong tatawagan namin? May radio naman dyan sa guardhouse. Nasa baba lang naman kami kung sakaling may kailangan kayo. O siya, maiwan ko na muna kayo ha. Kayo na ang bahala dito, total. Malalaki na rin naman kayo eh. Sige ho, maraming salamat po. Nilibot ng matandang lalaki ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar bago tumango sa kanila at tuluyang umalis sa site na yon. Nang wala na sa kanilang paningin ng lalaki ay doon lamang kumawala ang buntong hininga ni Eric. Pumunta ang lalaki sa lilim ng isang puno saka pasalampak na umupo sa damuhan. Ang weird naman ng activity na to. Pangalan ng school ang dala natin pero ni isang professor wala sumama. Bukas pa naman kasi ang actual activity. For now, let's explore Mount Pulag muna.
Libutin muna kaya natin ang Station 2 para naman maging pamilyar tayo sa lugar na to. Excuse me lang, Mike. Okay lang ba na hindi sumama? Hindi pa kasi maayos ang pakiramdam ko eh. No problem, Stella. Gusto mo bang magpahinga na lang? Teka, set up natin ang tent mo. Wag na, ako na. Magpapahinga na lang muna ako dito sa lilim ng puno, then isi-set up ko na lang yung tent na dala ko. Masyado kayong komplikado mga babae. Kapag sinabi niyong kaya nyo, hindi nyo talaga kaya yun. Kapag sinabi nyo naman na hindi kayo okay, okay kayo. Kabaliktaran naman talaga ang ibig nyo sabihin eh. Nilingon ni Mike ang mga lalaking kasamahan nila na inilapag ang mga kagamitan sa damuhan. Maging ang binata ay ganoon din ang ginawa. Boys, tulungan nyo na lang muna ako mag-set up ng mga tent para naman tuloy-tuloy ang pahinga natin mamaya. Medyo mahaba-haba rin ang biyahe natin eh. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito na siyang agad na tumalima sa inutos ni Mike. Ang ilang natira na walang ginagawa ay inutusan ng lalaki na ilabas ang mga punla sa bus na sinakyan nila. Abala ang mga taong naroon sa kanya-kanya nilang mga gawain. Nang matapos iset up ng mga lalaki ang tent ay napakunot ang noo nito habang binibilang ang naitayo na nilang tent. Oh shoot, kulang ang tent na dala natin. Baka pwedeng by pair na lang tayo para kasya ang lahat. Siyam lang pala ang may dalang tent tapos 13 pa pala tayo. Mike, pair na lang tayo. Ay, namain ko na yung boyfriend mo na walang label. Akin na muna siya. Che, manahimik ka nga dyan. Hindi naman ikaw ang kausap ko eh. Angel, pwedeng kay Stella ka muna. Ang awkward naman kung babae at lalaki magkasama sa tent, hindi ba? Alam mo naman na ayaw ko sa babaeng yun, diba? Oh, sinabihan naman kita magdala ng tent. Nagsabi akong wala, diba? Now what? Ikaw to nagyaya sa akin dito, no? Oh, sige, ganito na lang. Isi-set up namin ni Eric ang tent malapit sa inyo para once na may gawin siya sa'yo, malapit lang kami. Inis na napakamot ng ulo si Angel sa sinabi ng lalaki. Ang ilang naroon ay nakatingin lamang sa kanila habang nag-aabang ng maaring sabihin ng dalaga, ngunit hindi na lamang ito nagsalita. Napansin naman ni Eric ang pananahimik nito kaya inaya siya ng lalaki na tumulong sa paghahakot ng seedlings na gagamitin nila para sa kanilang tree planting kinabukasan. Napadaan pa ang mga ito sa bahay ni Mang Dodong upang magbanyo. Nagulat pa ang mga ito sa kanilang nadatnan na pinag-usapan pa nila hanggang sa kanilang pag-akyat sa campsite. Ngayon ko lang nalaman na sa labas pala ang CR ng mga tao dito. I get it. Probinsya kaya ganito. Paano kung gabi? Lalabas pa talaga para lang mag-CR? Ang creepy. Kaya ako ayokong tumira sa probinsya eh. Ganito pala dito. Sa probinsya din ako lumaki pero hindi naman ganito ang CR namin. Hamak naman na nakakonekta sa bahay. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan ay hindi na nakapagpigil pa ang isang kasamahan nilang nakikinig. Napaka out of touch niyo naman. Hindi niyo ba naranasan yun once in your life? Magtatanong ba kami kung oo? Teka, bakit ka nga ba nakikisali sa usapan namin? Be sensitive and considerate sa nararamdaman ng iba, hindi sa inyo umiikot ang mundo. Tsaka mo na ako pagsabihan tungkol dyan sa opinion mo sa buhay kung hindi ka na mukhang aswang, ha? Ganyan talaga kapag miserable ang buhay, no? Sa ibang tao mo binubunto ng frustrations. Tell me, ano bang ginawa ko sa'yo para lagi mo akong pag-initan, ha? I don't even remember na may ginawa ako sa'yo na ikakagalit mo. Ikaw mismo ang ayaw ko. Sorry not sorry. Kung ayaw mo marinig ang boses ko, takpan mo na lang ang tenga mo. Habang nagtatalo ang dalawa ay hindi na nila napansin ang pagdating ni Mang Dodong. Maging ang ilan sa mga kasamahan nila ay sa kanilang dalawa ang buong atensyon. Malakas na boses ng matanda ang pumagitna sa kanilang sagutan. Ano ba kayo? Huwag na kayong mag-away dyan. Isa pa Biyernes ngayon. Baka may magambala kayo sa paligid. Nakakainis kasi yung babaeng aswang na yun, hindi marunong manahimik. Ako bang nakakainis? Kayo tong ang dami sinasabi. Sorry not sorry. Kung ayaw mo marinig ang boses ko, takpan mo na lang ang tenga mo. Tama na yan guys. Huwag naman kayo maging petty. Sino bang petty dito? Oh, ano nangyari sa inyo?
Tara na dun sa baba, tapusin na natin itong mga kailangang hakutin. Saan ka na naman ba nanggaling? Lagi ka na lang wala, kada may nangyayari dito. Naghanap lang ako ng signal. Tinawagan ko si Prof kung makakapunta, pero may emergency daw siya eh. Kaya tayo na lang. Isa pa, nandito naman si Mang Dodong para i-assist tayo. Kumain na ba kayo? May dala akong lutong ulam ni Mrs. Pasensya na kayo kung medyo konti lang yan ha. Pagsaluhan nyo na lang. Hindi na ho sana kayo nag-abala pa. Pero, di rin namin to tatanggihan. Maraming salamat ho. Matapos ibigay ng matandang lalaki ang ulam na dala nito, ay agad siyang nagpaalam na bababa dahil may gagawin pa raw ito. Dahil na rin sa pagod at gutom ay nagdesisyon silang maghapunan ng maaga. Kinain nila ang kanilang dalang mga baon, maging ang binigay na ulam ng matandang lalaki ay kanilang pinaghatian na rin. Maganang kumain ang mga ito maliban kay Angel na mas piniling kainin ang pagkain itong dala. Hindi siya gaanong kumakain ng mga pagkain gawa ng ibang tao, lalo na at hindi nito nakikita kung paano yun ginawa. Makalipas ang 1 oras ay nagdesisyon ng mga ito na akyatin ang bundok. Balak din ni Mike na maghanap ng lugar kung saan pwedeng magtanim. 5:00 na ng hapon yon kaya palubog na rin ang araw. Tahimik na sumunod si Angel sa mga kasamahan nito habang nakatutok sa dala niyang cellphone. May suot din itong earpods para hindi siya mairita sa boses ni Stella na nakikipagtawanan kay Mike. Natigil lamang ang paglalaro nito sa kanyang cellphone nang halos madapa na siya dahil sa malaking ugat ng puno. Nagpalingalinga ito sa paligid. Wala ang mga kasamahan niya roon. Ilang minuto lang ay naroon pa ang mga ito dahil sinusundan ng babae si Eric. Eric? Mike? Saan kayo? Ano ginagawa mo dyan? Nagulat na lang ako dahil bigla ka nawala. Akala ko ikaw ang kasama ko eh. Ha? Hindi mo ba sinundan ng trail? Trail? Oo, may tali sa daanan natin. Hahawakan lang yun para may guide tayo pataas. Ay, hindi ko alam. Sigurado ko may nakita akong lalaki. Baka guni-guni mo lang yun. Sa susunod huwag kang magsi-cellphone lalo na't bago ka sa lugar. Ano na lang kung nakalimutan ka namin? Tumango na lamang si Angel dahil alam naman niyang siya ang may kasalanan. Hindi rin naman nagtagal ang mga ito sa gubat dahil madilim na ang paligid. Bumalik sila sa campsite upang magpahinga para sa gaganapin nilang tree planting kinabukasan. Nasaan ba si Mike? Ilang oras na, hindi pa rin siya nakakabalik ah. Parang hindi mo naman kilala si Mike. Lagi na lang siyang wala. Hello guys, hinahanap nyo na naman ako. Lagi kang wala. Saan ka pa pumupunta? Naghahanap ng signal. May problema tayo. Kahit anong pilit ko sa advisor ng org, hindi talaga siya makakapunta. Nakarinig ang mga ito ng malakas na alulong, hindi kalayuan mula sa campsite. Nagtinginan ng mga ito saka dali-daling pumasok sa loob ng tent. Yun yata ang sinasabi mga hayop sa gubat ni Mang Dodong. Mabuti pa, matulog na tayo. Angel, pumasok ka na dun sa tent nyo ni Stella. Ayoko sa kanya. Wala naman siyang gagawin sa'yo eh. Nakatira nga kayo sa isang bubong tapos ngayon ka pa matatakot. Sige na, doon ka na. Naiinis na lumabas ang babae sa tent ng mga ito. Nakarinig ulit siya ng alulong kaya dali-daling pumasok ito sa loob ng tent nila ni Stella na noon ay kasalukuyang nakasandal sa dala nitong backpack. Tiningnan siya ng babae saglit saka ibinalik ang tingin nito sa hawak niyang cellphone. Oh, tinatawag ka na ng mga kapwa mo aswang sa labas. Lakas ng alulong oh. Huwag mo sabihin hindi mo narinig yun. Hindi nga ako aswang. Bakit ba ako na lang lagi? Pwede bang mag-pretend ka na lang na hindi natin kilala ang isa't isa para ma-survive natin ang araw na to? Ewan ko sa'yo. Bakit nga ba ako nandito? Nakalabas na nga. Tiniis na lamang ni Angel ang lamig sa labas ng tent. Naglakad-lakad ito habang dinadama ang lamig ng simoy ng hangin. Napatingala siya sa langit kung saan nakita niyang maraming mga bituing nagniningning sa kalawakan. Bilog na bilog din ang buwan na siyang ikinangiti ni Angel. Bibihira lang kasi siyang makakita ng bilog na buwan sa lungsod. Hindi na malaya ng babaeng napalayo na pala siya sa kanyang mga kasamahan.
Napadpad siya sa masukal na parte ng gubat. May nakita itong liwanag sa loob kaya sinundan niya yon. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makita niya ang matandang lalaki na nagdala sa kanila sa bundok. Mang Dodong? Anong Hindi na nito natapos pa ang kanyang sasabihin dahil biglang naglaho ang matandang lalaki sa dilim. Ang tanging nakita na lamang niya ay isang malaking itim na aso na may pulang mga mata. Nakakatakot ang anyo nito lalo na't nakita ni Angel ang mukha nito nang tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang mga mata. Napaatras ang dalaga nang makita niyang may matatalas na ngipin nito na para bang handa siyang lapain sa oras na makita nito ang babae. Walang pag-aalinlangang tumakbo ang dalaga nang pumunta sa kabilang direksyon ng aso na bigla na lamang nag-anyong tao. Agad itong pumasok sa loob ng tent kung saan inaayos ni Stella ang kanyang higaan. Agad nitong sinabi kay Stella ang kanyang nakita. Sa paraan ng kanyang pagkakasabi ay parang matagal na silang magkaibigan na siya namang ikinabigla ng isa pang babae. Aswang ang nakita ko, Stella. Maniwala ka sa akin. Sa oras na makababa tayo sa bundok na to, kailangan mo nang pumunta sa psychiatric hospital. Malala ng tama mo sa utak eh. I swear, aswang ang nakita ko. Malaking hayop siya na biglang naging anyong tao. Madilim ang paligid kaya hindi na aninag kung sino yun. Huh? Matapos mo akong pagdudahan, meron ka na namang pinagdududahan bago? Ano ba talaga? Sa lahat ng nangyayari sa bundok na to, sa tingin mo ba, wala talagang nakatirang kung anong elemento rito? Maraming ligaw na hayop dito according to Mang Dodong. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, walang aswang. Matapos sabihin niyo ni Stella ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na putok ng baril. Kasabay nun ay malakas na atungal ng mga hayop ang kanilang narinig sa paligid. Napatakip ang mga ito ng tenga dahil sa ingay. Nagsilabasan sila sa kani-kanilang mga tent upang alamin ang mga nangyari. Nagtinginan ng mga ito nang may pangalawang putok sila ng baril na narinig. Hindi alam ni Angel kung anong pumasok sa kanyang isipan nang takbuhin niya papasok ang gubat. Sumunod naman ang mga kasamahan nito papasok. Hindi tumigil sa pag-atungal ang hayop na naroon sa gubat kaya naman hinanap niya ito upang tulungan sana nang bigla siyang mawalan ng balanse. Napadaos-dos ito sa bangin. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa baging na naroon ngunit hindi rin yun matibay. Konting galaw niya lang ay tiyak na mahuhulog agad siya. Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Angel! Teka lang! Huwag kang gagalaw! Kukunin ko lang yung tala. Saglit lang! Bilisan mo, Stella! Hindi ko na kaya! Huwag kang gumalaw! Eto! Teka, abutin mong tali! Ako nang bahala mula rito! Sinunod ng babae ang sinabi ni Stella. Hindi nagtagal ay nakaalis siya sa pagkakabitin sa bangin. Mahigpit na niyakap nito ang babae saka nagpasalamat. Maraming salamat sa tulong mo Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang tumakbo sa gubat? Hindi ko alam basta bigla na lang gumalaw ang mga paa ko. Stella, ano yun? Narinig mo ba yun? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig na tayo. Sinong sila? Nandito ba mga kasama natin? Hindi natin sila kasama, Angel. Nararamdaman ko marami sila. Halika, magtago na tayo. Ilang minuto ang lumipas nang may mga mabibigat na yabag na dumaan. Nagtago ang mga ito sa malaking ugat ng puno na mas malaki pa sa kanila. Nang silipin ni Angel ang dumaan ay halos manlaki ang kanyang mga mata. Hindi mga tao yun. Halos lumuwa ang mga mata nila nang makita nila na may dala itong lalaki na duguan. Nagmamakaawa ito sa mga lalaking naroon ngunit tila walang narinig ang mga ito. Matapos ang isang malalim na saksak ay hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Tinakpan ni Stella ang bibig ni Angel nang makita nitong pagsirit ng dugo sa lalamunan ng lalaki. Hindi pa nakontento ang mga nilalang dahil kanilang nilandakan ang katawan ng dugo ang lalaki. Ang laman loob nito ay hindi nila pinalampas. Sumenya si Stella sa babae na huwag gumawa ng ingay.
Makalipas ang halos 30 minuto, ay wala nang narinig na kung anumang kaluskos ang dalawang babae. Tahimik nilang nilisan ng lugar na nakatulala. Nang dumating sila sa campsite ay napansin nilang tuliro si Eric. Wala ito sa sarili habang pawis na pawis ang buong katawan. Habol nito ang kanyang hininga saka mahigpit na hinawakan sa kamay si Angel. Saan ka nang galing? Ano nangyari sa'yo? Eric, sumagot ka! Ano nangyari sa'yo? Angel, nasaan ka kanina? Sa gubat! Tumakbo ako doon papasok ng may narinig akong alulong. Bakit? Sino ang kasama mo? Anong nangyayari sa'yo, Eric? Bakit parang nakakita ka ng multo? Stella, saan ka kanina nung umalulong ang aso? Ang weird Sinundan ko kayo sa gubat. Magkasama kami ni Angel simula pa kanina. Ano bang nangyari? Nakita ko kanina si Angel sa loob ng gubat. Sinundan ko pa nga siya pero bigla siya nawala. Nang makita ko siya ulit, may ginagawa na siyang kakaiba. Anong kakaiba, Eric? Sabihin mo na ng diretso. Huwag mo nang paglaruan ng mga salita. Nakita kita sa gubat kanina, Angel. Nilalanta ka mo ang katawan ng isang hayop. Hindi ako pwede magkamali dahil alam kong ikaw yun. Imposible namang si Angel yun dahil hindi kami naghiwalay simula kanina eh. Sa katunayan pa, may nakita siyang malaking aso kanina sa gubat bago pa umalulong yung mga hayop. Lalaki? Oo, lalaki. Gaya ng nakita mo, nakita ko rin yung lalaki na may kinakain na hayop sa gubat. Sa tingin ko pinaglalaruan tayo ng kung anumang elemento dito sa gubat. Hindi sino? Matapos sabihin ni Stella yon ay nakarinig na naman sila ng mga alulong. Hindi gaya ng naunang alulong ay mas malakas yon. Nagkatinginan ng tatlo nang biglang may sumugod sa kanilang malaking aso. Yon ang nakita ni Angel sa gubat ilang oras nang nakalilipas. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dalawang kasamahan ay nasa damuhan na, may sugat sa ilang parte ng kanilang mga katawan. Dahan-dahang napaatras si Angel. Hindi nito namalaya na may isang maitim at malaking lalaking nasa kanyang likuran. Gamit ang mahahabang kuko nito, ay marahas nitong sinugatan ang braso ng dalaga. Angel, takbo! Tumakbo ka na! Paano ka? Hindi kita iiwan dito, no? Huwag mo ako isipin. Ang mahalaga makatakas ka sa lugar na to. Hindi kita iiwan dito. Hihingi ako ng tulong. Lakad takbo ang ginawa ni Angel. Hingal na hingal nitong pinuntahan ang walang katao-taong guardhouse. Hinanap niya ang numerong naroon sa directory sa katinawagan ng cabin kung saan naroon si Mang Dodong. Ilang beses itong tumawag ngunit walang sumasagot. Sa kabilang banda ay tahimik na bumuga ng sigarilyo si Mang Dodong habang tinitingnan ng teleponong tunog ng tunog. Hindi mo ba sasagutin ang tawag na yan? Hayaan mo na muna sila maglaro doon sa itaas. Bakit? Nag-aalala ka ba sa kanila? Alam mo naman kung anong gusto kong gawin at mangyari sa kanila eh. Muntik na nilang malaman ang sikreto mo. Bakit kasi hindi mo napigilan yung kalam na sikmura mo? Alam mo kung gaano katagal na nagtiis na kumain ng pagkain nila. Hindi ko na napigilan pa ang gutom. Hindi naman nila ako nahuli. Sa ngayon, hindi ko gusto ang isang babaeng kasama mo. Mabilis siya magduda. Mabilis siya makaamoy ng aswang. Ginagawan ko naman ang paraan. Lahat ng pwede kong gawin upang takutin siya ay ginawa ko na. Sadyang matigas lang talaga ang ulo ng babaeng yun. Hindi mo ba gagawa ng paraan ng bagay na yan? Napapahamak ang lahi natin dahil sa babaeng yun. Huwag kayong mag-alala dahil may naisip akong pwedeng gawing panakot sa kanya. Suko na si Angel sa kanyang tinatawagan hanggang sa naisipan niyang kontakin ang kanilang landlady. Wala na itong ibang malalapitan maliban sa matandang babae. Naalala nito ang kanyang babala tungkol sa gubat ngunit ipinagsawalang bahala niya yon noong una. Ilang pag-ring pa sa telepono ang narinig nito bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Aling Marites? Hello, sino to? Gabing-gabi na naghahanap ka pa rin ng ka-callmate. Wag ako. Doon ka na lang sa may call center. May night shift doon. Aling Marites! Ako to si Angel!
Tulungan niyo kami, Aling Marites. Tumawag kayo ng mga pulis, pakiusap po. Prank call ba ito? Pwede ba, miss? Wag ako. Magbe-beauty sleep na ako at wag mo na ako istorbohin. Aling Marites, please. Huwag mo ibaba ang tawag, please. Pakiusap mo. Ako to si Angel, yung makaalat. Ako to si Angel, yung lagi niyong pinapagalitan. Please, Aling Marites, tulungan mo kami. Hindi ko mahanap yung ilang mga kasamahan ko. Si Stella, tinangay ng isang lalaki. Hindi ko siya kilala. Aling Marites, please, tulungan niyo po ako. Putsa, Angela. Ano ba ginagawa niyo sa gubat? Hindi ko po alam eh. Wala na po ako maalala. Yung nagbabantay dito, hindi ko makontak. Please, Aling Marites, tulungan niyo po kami. Sinasabi ko na nga, be. Oo nga pala. Suot mo ba yung kwintas na bigay ko? Sa tingin ko, hindi mo sineryosong sinabi ko sa'yo. Kung nasa iyo pa ang kwintas na yon, suotin mo na agad habang tumatawag ako ng pwedeng sumaklolo sa inyo dyan. Aling Marites, natatakot po ako. Ayoko na rito. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang magpapadala sa kahit na anong tukso. Gagawin kong lahat para maibalik kayo rito ng ligtas. Nang hihinang napaupo si Angel sa sahig. Siniksik nito ang kanyang sarili sa sulok habang umiiyak. 6 na oras lang ang nakakaraan noong payapa pa nitong binabaybay ang daan, ngunit nang sandaling yun, ay hindi na nito maintindihan ng mga pangyayari. Masyadong magulo at masyadong mabilis ang lahat ng mga kaganapan. Habang tahimik itong nagdadasal ay naamoy niya ang pamilyar na pabango. Kasunod noon ay ang boses ng kanyang kaibigan. Agad siyang tumayo sa kanyang pinagtataguan. Mike? Mike, ikaw ba yan? Angel? Angel! Ikaw nga! Salamat naman at ligtas ka. Nasaan ang mga kasamahan natin? Nasaan sila? Bakit ikaw lang ang mag-isa rito? Mike, hindi ko na alam. Basta ang naalala ko na lang, nagkahiwa-hiwalay kami. Inatake ng aswang ang kaibigan natin. Saan kami nanggaling, Mike? Naligaw ako sa gubat, Angel. May humabol sa aking malaking aso. Nag-anyong tao rin ba siya? Anyong tao? Ibig sabihin na hindi ako namamalikmata sa nakita ko. Si Eric nga yun. Eric? Anong Eric? Si Eric ang aswang? Habang naliligaw ako sa gubat kanina, may narinig akong boses na nag-uusap. Hindi ako sigurado kung sino-sino ang mga yun. Pero malinaw na nakita ko si Eric na mula sa pagiging anyong tao, ay nag-anyong hayop siya. Hindi pwedeng maging si Eric yun. Napaka-imposible naman na si Eric ang aswang. Lahat ay posible sa mga aswang. Mga malalakas silang nilalang na ginagamit ang kahinaan ng mga tao. Hindi ako makapaniwalang magagawa ni Eric na traidorin tayo. Pero kasama ko si Eric kanina. Yun ang gustong sabihin ni Angel, ngunit agad na nagsalita si Mike. Sayang ang ilang taong pagkakaibigan na inilaan ko para traidorin niya lang pala tayo. Alam niya kung gaano kakagalit sa mga aswang, pero mas pinili niyang paglaruan ka. Tulungan natin si Stella, Mike. Niligtas niyang buhay ko. Gabing-gabi na, Angel. Baka kung ano na nangyari kay Stella. Ang mas mabuti pa humingi na tayo ng tulong. Halika na. Hindi ko siya pwedeng iwan, Mike. Kailangan natin bumalik sa lungsod na kasama siya. Huwag ka na makulit. Unahin mo na muna ang sarili mo. Hindi ba't galit na galit ka sa kanya? Hindi ba't tinawag mo siyang aswang? Bakit ngayon alalang-alala ka sa kanya? Dahil nagkamali ako, Mike. Hindi totoong aswang si Stella. Niligtas niyang buhay ko. Nangako ko sa kanya na babalikan ko siya. Halika. Bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin. Habol nito ang kanyang hininga. Wala itong marinig dahil sa kakaibang ingay sa paligid. Nagising na lamang ito na may nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanya. Nasa loob siya ng isang silid na puro puti. Nakahiga ito sa kama habang ang isang kamay naman niya ay may swero. Angel? Angel? Mabuti naman at gising ka na. Mang Dodong, anong ginagawa niyo rito? Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa pong ulo ko eh. Nasaan po ba ako?
Ano po bang nangyari? Nakita ka na lang namin na walang malay sa labas ng pintuan ng headquarters. Maraming galos ang katawan mo. Samantalang yung mga kasamahan mo naman nasa malubang kalagayan. Nauna silang ibinalik sa Maynila. Si Mike po. San si Mike? Kasama ko si Mike kagabi. Naghahanap kami ng pwedeng hinga ng tulong pagkatapos... Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Bigla na lang ako nawala ng malay. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Tapos na ang lahat, kaya ang mabuti pa magpahinga ka na. Dahil may susundo sa'yo para daling ka pabalik sa lungsod. Matanong ko lang po, natukoy na ba kung ano yung umatake sa amin kagabi? Nag-iimbestiga pa ang mga pulisya sa paligid. Wala nakakaalam kung ano nangyari dahil walang malay ang mga kasamahan mo. Ikaw sana ang balak na tanungin ng mga kapulisan, ngunit mukhang wala ka naalala. Sigurado kung hindi tao yung umatake sa amin kagabi, Mang Dodong. May iba pang nilalang sa gubat na yan. May halimaw doon. Magpahinga ka na, Angel. Dadaling ka mamaya pabalik sa lungsod. Kailangan mo ng lakas. Tumango na lamang ito dahil hinang-hina pa rin siya. Wala siyang naaalala ng gabing yun. Hindi malinaw sa kanya kung bakit napunta siya sa ospital gayong maayos naman ang kanyang pakiramdam noong nagdaang gabi. Gaya ng sinabi ni Mang Dodong ay inuwi na nga siya sa dorm nila. Ang kanyang mga kasamahan ay hindi pa rin daw gumigising ayon sa kanyang napagtanungan. Ilang araw siyang hindi lumabas ng dorm niya. Tanging si Aling Marites ang nag-aalaga rito. Nakarating sa kanilang eskwelahan ang nangyari kaya banned ang lahat ng activity sa labas ng paaralan. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo maayos na po. Paminsan-minsan sumasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa gamot o dahil sa sugat ko. Magpahinga ka na muna. Mabuti na lang ligtas ka. Wala kang halos natamong mga galos, oh. Yung mga kasama ko po, kumusta po sila? May balita po ba kayo sa kanila? Ano pong nangyari sa investigasyon? Ang sabi sa akin, pansamantalang itinigil ang operasyon sa Pulag dahil hindi pinayagan ng may-ari na galawin ng kapulisan ng bundok. Protektado rin kasi yun ng gobyerno Kaya naman, hindi na sila nagpumilit pa na tapusin ang investigasyon. Ano po? Hindi naman yata pwede yun. May halimaw sa gubat na yun na kailangang mahuli. Marami siyang nasaktan. Wala tayong magagawa, Iha. Huwag mo nang ipagpilitan pang alamin ang lahat. Ang mahalaga ngayon, nakauwi ka na ng ligtas. Ipangako mo sa akin na hindi ka nababalik doon, ha? Pasensya na ho kayo pero kailangan makamit ang hustisya sa nangyari sa mga kaibigan ko. Ilang araw pang lumipas nang nakalabas na ang mga kasama nito. Nakabalik si Stella sa kanilang dorm. Hindi gaya ng dati ay maayos na ang pakikitungo ni Angel sa babae. Magkasama na ang mga ito sa kanilang tambayan. Alam mo ba, naalala ko lang, hindi ko sinabi kay Mang Dodong o kahit na kaninong nakita ko. Habang inaatake ako ng halimaw na yon, nasugatan ko siya sa bandang batok niya gamit ang maliit na ice pick na dala ko. Anong ibig mo sabihin? Angel, hindi halimaw sa gubat ang kalaban natin. Isa sa mga kasama natin ang aswang. Ano? Sino naman? May clue ka ba na pwede makapagturo kung sinong aswang na yon? Isa-isahin mo mga kasama natin. Tingnan mong bandang batok nila. Kung may makita kang sugat, tsak yun na nga ang hinahanap natin. Huwag mo itong sasabihin sa kahit kanino. Kailangan natin mag-ingat. Alam kong hindi dapat ako magsabi sa iyo nito pero huwag kang matiwala sa kahit na kanino. Kahit na kaibigan mo pa siya. Oh, mukhang seryosong usapan nyo Share naman dyan. Mike, ikaw pala. Kumustang pakiramdam mo? Heto, medyo masakit pa ang buong katawan. Grabe ang nangyari sa atin, oh. Napaka-misteryoso pala talaga ng Mount Pulag. Sana mahuli nang may gawa sa atin ito. Kung ako sa inyo, ibauna natin ang lahat na nangyari sa hukay. Siya nga pala, may gagawin pa pala ako. Diyan na muna kayo, Tango na lamang ang sinagot ng dalawa. Sinundan nila ng tingin ng lalaki na hawak ang kanyang batok. Napakunot ng noo si Stella na agad namang napansin ni Angel. Nang tuluyang makaalis si Mike ay siyang pagdating ni Eric. Napansin mo rin ba, Angel? Hindi, imposible. Hindi si Mike ang aswang.
Akala ko ako lang. Napaka-weird na nangyari sa pulag. Pumasok na ba sa isipan mo kung gaano mo nakakilala si Mike? Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, Angel. Hindi ako kabilang sa barkadahan niyo pero napansin niyo ba na laging wala siya? Kahit na nung nasa gubat tayo, lagi siyang wala. Bumabalik na lang siya kung saan tapos ng lahat ng nangyayari. That explain my suspicions. I think si Mike ang aso sa gubat. Siya ang umatake sa atin. Hindi magagawa ni Mike yon. Magkaibigan kami. May pinagsamahan kami. Baka ginamit ka lang ni Mike para sa pansariling interes niya. Baka ginamit niya lang ang pagkakaibigan natin. Hindi mawala sa isipan ni Angel ang sinabi ni Eric. Hindi niya gaanong kilala si Mike. Naging espesyal sa kanya ang lalaki. Ni minsan ay hindi niya ito pinagdudahan. Pero kung babalikan niya ang lahat ng nangyari ay tanging si Mike ang kaduda-duda sa kanilang samahan. Pabiling-biling sa kama si Angel, hindi ito makatulog kaya naman nagdesisyon siyang lumabas upang magpahangin. Dinala siya ng kanyang paa sa plaza na malapit sa kanilang dorm. Naupo ang babae sa unang upuan na nakita niya. Malakas na umihip ang hangin ngunit hindi niya yon inalintana. Kailangan niya mag-isip. Di naman ni Angel ang malamig na simoy ng hangin ng gabi. Ilang beses itong nagbuntong hininga nang may maramdaman siyang mainit na hangin sa kanyang tabi. Alam niyang hindi siya nag-iisa kahit na nakapikit ang kanyang mga mata. Naniniwala ka ba sa kanila, Angel? Mike? Mike, bakit? Paano? Hindi na mahalaga yon. Naniniwala ka ba sa kanila? Mike, totoong aswang ka ba? Ayoko Oo, Angel. Aswang ako. Tirahan ko ang bundok pulag. Bakit mo kami dinala dun? Balak niyo ba kaming gawing pagkain niyo? Mike, bakit? Pinagkatiwalaan ka namin ah. Hindi, Angel. Dinala ko kayo para tulungan kami na ayusin ang bundok. Gusto ko lang naman ang sarili naming tirahan pero anong ginawa nila? Sinira nila ang bundok. Hindi ko binalak o ginusto ang nangyari. Sinungaling ka. Sinaktan mong mga kasamahan natin. Lumayo ka sa akin. Halimaw ka. Angel, let me explain. Hindi ko ginusto yun. Ginusto mo man o hindi, hindi kita mapapatawad. Sinungaling ka. Mabilis na tumakbo ang dalaga palayo sa lalaki. Agad siyang umuwi sa dorm sa doon umiyak. Naabutan niya si Aling Marites at Stella na nag-uusap sa loob ng kanilang apartment, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito nang magtanong kung anong nangyari sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Kahit magdahilan na lamang sana si Mike o hindi kaya'y magsinungaling na hindi siya aswang ay matatanggap pa ng babae. Mas masakit para sa kanyang malaman ang katotohanan kesa sa kasinungalingan. Pinagkatiwalaan niya ng husto ang lalaki ngunit ito pa pala ang aswang na matagal na niyang pinagdududahan sa ibang tao. Ilang araw siyang hindi pumasok sa paaralan upang mag-isip. Ayaw niyang makita o makarinig man lang ng balita tungkol sa lalaki ngunit tila mapaglaro ang tadhana dahil isang araw ay naglakas loob na kumausap sa kanya si Stella. Wala ka ba talagang balak na pumasok? Baka i-drop ka na niyan. Sayang naman. Malapit ka nang gumraduate oh. Kung ayaw mong sabihin sa amin ang problema, hindi ka naman namin pipilitin. Pero sana naman, huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo. Nangyari nang nangyari. Hindi na natin may babalik pa yun. Stella, mapapagkatiwalaan ba kita? Hindi ko alam, basta nandito lang ako kung kailangan mo ko, ha? Ano bang problema, Angel? Stella, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin eh. Mababaliw na yata ako. Sabihin mo lang sa akin kung ano bang bumabagabag sa'yo. Makikinig ako. Stella, aswang si Mike. Totoong aswang siya. Tama ang hinala niyo. Actually, alam na namin ni Eric. Kinausap kami ni Mike. Humingi siya ng tawad. Ipinaliwanag niya sa amin ang lahat. Naniwala naman kayo sa mga kasinungalingan niya. Ang pagiging aswang lang yata niyang totoo eh. Maniwala man kami o hindi, walang magbabago.
Aalis na si Mike. Iyon ang huling sinabi ni Stella bago ito magpaalam na aalis upang pumasok sa paaralan. Hindi na kasi ito kumibo nang sabihin yon sa kanya ng babae. Nabalitaan na lamang nito na lumipat na si Mike sa ibang eskwelahan. Walang nakakaalam ng dahilan ng kanyang paglipat maliban sa kanilang tatlo. May kutob si Angel na umiiwas sa kanya ang lalaki. Hindi na inalam pa ni Angel ang mga impormasyon tungkol kay Mike. Sa isip ni Angel ay paniguradong naghahanap na naman ang lalaki ng bago niyang mabibiktima. Ilang buwan ang lumipas nang mabalitaan nilang magkakaibigan na isenarado ng gobyerno ang camping site maging ang golfing field sa Mount Pulag dahil sa mga iligal na gawain. Napangiti ng mapait si Angel. Natupad ng lalaki ang hangarin nitong mabalik sa kanila ang kanilang tirahan. Kung naniwala lamang si Angel sa kanya, ngunit tapos na ang lahat. Nagawa ni Mike yon na wala ang tulong ng babae. Sa tingin mo ba, masaya si Mike sa naging desisyon niyang iwan tayo? Alam kong matagal nang nangyari ang lahat pero hindi pa rin maalis sa isipan ko na ipinahamak tayo ni Mike sa bundok na yon. Kung totoong dinala niya lang tayo ron upang humingi ng tulong para maayos ang tirahan nila, nasagot ng mga katanungan ko. Talagang ginawa niyang lahat para maprotektahan ang mga kalahi niya. Sayang no, matalino, magaling at mabait si Mike. Pero naging problema lang niya, naging isa siyang aswang. Hindi naman lahat ng aswang masasama. Sadyang may mga bagay lang na hindi kayang tanggapin ng utak ng tao. Gaya na lang ni Mike. Dadating din siguro ang panahon na mapapatawad mo si Mike, Angel. Hindi na umimik ang babae. Itinoon nito ang kanyang atensyon sa hawak niyang dyaryo kung nasaan naroon ang mukha ni Mike na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Nakasaad sa balita na isa si Mike sa nanguna upang ipaglaban ang bundok. Kasabay ng pagsarado niya ng kanyang hawak na dyaryo ay siyang pagpasok ng matandang babae na may dalang merienda. Napansin nito na may kakaibang ningning ang kanyang mata. Noon lamang niya napansin na ibang mata ng matanda sa kanilang lahat. Ganoon ang matang meron si Mike. Tinitigan niyang mabuti ang matandang babae. Binigyan siya nito ng kakaibang ngiti na siyang nagpakunot sa kanyang noo. Mukhang seryosong-seryoso kayo dyan Bakit hindi mo na kayo magmerienda ha? Saktong-saktong dating niyo, Aling Marites. Mukhang good mood ka. May natanggap lang akong magandang balita. Maayos na raw kasi yung tirahan ng mga kaibigan ko, kaya pwede ko na silang mabisita kung kailan ko gusto. Mukhang masayang-masaya ang mga kaibigan niyo, Aling Marites. Masayang masaya. Napailing na lamang habang natatawa si Angel. Pinaglaruan na naman siya ng tadhana. Akala niya'y si Mike lang ang kilala niyang aswang. Isa rin pala si Aling Marites sa mga aswang na naghahangad ng tirahang mauuwian. Hawak ang bigay nitong anting-anting sa kanya ay ngumiti na lamang ito sa matandang babae. Hindi lamang ang buntok pulag ang misteryoso, kung hindi ay maging ang kanila ring dormitoryo.